Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah sirah. At tinatalakay pa rin natin yung mga dahilan na naging matatag ang mga Muslim. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga sahaba doon sa panahon ng mga pagsubok sa Makkah. Kasi tinatalakay pa rin natin yung panahon ng pananatili nila sa Makkah, alhamdulillah. At nagtagal sila doon ng 13 taon. Mas mahabang panahon kaysa doon sa pananatili nila sa Madina. Kasi sabi ng mga scholar, may hikma din kasi nga, ang marami sa mga Muslim sa panahon ngayon ay nasa kalagayan na katulad ng kalagayan ng mga Muslim sa Makkah. Kasi ilan lang naman ngayon yung Muslim country, di ba? Mas marami yung mga bansang hindi Muslim at marami rin yung mga Muslim na nasa bansang hindi Muslim. At syempre maaaring mangyayari din, maaaring nakikilala na bansang Muslim yung isang bansa, di ba? Pero mapang-api naman, hindi makatarungan at nagigipit ang mga nagpapakatuwid na mga Muslim. So either way, Muslim man tayo na matuwid na nakatira sa ilalim ng mga kuffar o Muslim na matuwid na nakatira sa, parang tayo rin ngayon, sa ilalim ng mga Muslim na mapang-api, itong mga pinagdaanan ng mga sahaba ay magiging aral para sa atin para maging matatag lalo insyaallah. Fi hadhihi al-fatarat nazalat ayatun tasrahu bisyarati galbatil mu'minin. Sa mga panahon daw na ito, ng matinding pagsubok na pinagdaraanan ng mga Muslim, ay dumating o buwaba yung mga aya tungkol sa magandang balita ng pagtatagumpay ng mga mananampalataya. Marami yan actually, sa iba't ibang mga aya. Ilang beses nabanggit sa Quran ilang beses nabanggit, wal akibatu lil muttaqin. Ang mabuting wakas ay para sa mga may takot kay Allah. Kumbaga, nasa mga may takot kay Allah ang huling halakhak. Kumbaga, kung ngayon dito, kahit buong buhay pa natin, apihin nila tayo hanggang sa kamatayan natin Bandang huli, ang mga mananampalataya pa rin ang mangingibabaw sa kabilang buhay. Pero nga, dito pa lang sa mundo, sa ilang mga pagkakataon, itinakda na talaga ni Allah na mangingibabaw ang mga mananampalataya. Sa panahon ng mga sahaba, sa panahon ng mga Muslim, sa ibang panahon. At kahit ngayon, inshallah, kung gugustuhin ni Allah, mangingibabaw ang mga may takot kay Allah. Kaya wala tayong ipapangambay. Kumbaga, bandang huli, tayo pa rin ang mananalo. Tayo pa rin ang mananalo. Inshallah, kung tayo ay matuwid. Kaya walang aalalahanin masyado ang tao dito sa mundo. Ang tunay na mananampalataya. Ang paproblemahin niya kung paano siya magpapakamatuwid. Ngayon kung napangingibabawan siya ng mga mapang-api, ito na yung pagsubok sa atin Minsan nga, pagbigay sa atin ng kapanatagan yung maalala na buti nga ito lang yung pagsubok sa atin. Hindi yung katulad ng pagsubok na dumating sa iba. Na alhamdulillah madali yung yung pagsubok na dumarating sa atin kung ihahambing sa pagsubok na dumarating. So merong serye ng mga aya doon sa Surah As-Saffat. Itong serye ng mga aya na ito ay serye ng mga aya tungkol sa pagtatagumpay ng mga mananampalataya bandang huli. Ano man ang kanilang kalagayan, ano man ang kanilang pinagdaraanan sa panahon nila, kumbaga. Surah As-Saffat, verse 171, at yung mga susunod na mga aya. Walaqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin. So nagkatotoo na raw ang utos ni Allah sa kanyang mga alipin at kanyang mga isinugo.
sa mga alipin ni Allah na isinugo, natupad na yung kanyang utos sa kanila. At kapag sinasabing kalima, dito sa konteksto na ito at sa iba pang mga aya, kalima na utos ni Allah sa kanila, tinupad na nila. Pangalawa, kalima na pagtatakda ni Allah. So naipatupad na sila ay susubukan nga at naipatupad na sila nga ay magtatagumpay. Na sila nga ay magtatagumpay, alhamdulillah. At nagtagumpay nga sila. Kahit pa yung mga propeta na napatay, diba? Sina Yahya, Zakaria at iba pa. Diba? Kung titingnan natin, parang nagapi sila sa mundo kasi napatay sila. Pero bandang huli, papasok sila sa paraiso, magtatagumpay sila. Yung mga pumatay sa kanila, pupunta sa impyerno. At hindi sila nagtagumpay, naging talunan sila. Kaya yung mananampalataya, dapat malawak yung kanyang pag-iisip. At hindi tayo katulad ng kuffar na magiging makitid ang pag-iisip. Ang kuffar, para sa kanila ang tagumpay, yung tagumpay lang dito sa mundo eh. Kaya kung ano na lang ginagawa nila, di ba? Halimbawa niyan, meron silang kalaban na Muslim. Kung ano na lang pamiminsala gagawin nila sa mga Muslim. Kung ano na lang. Pero ang mananampalataya ay nananatili na nagtitiis at nagpapakamatuwid, alhamdulillah. Kasi ang hinahangad niya, yung tagumpay na mula kay Allah. At hindi sa pamiminsala. Kasi may mga taong ganyan na natutuwa sila. Ikinatutuwa nila, maligaya sila na nakakapinsala sila sa mga kalaban nila. Sukdo lang kahit hindi sila maging makatarungan o mang-api sila. Basta makakurot sa kalaban. Kumbaga, yan, mga kuffar, mga munafik lalo na, o mga Muslim na may sakit sa puso, hindi tunay na mananampalataya. So, ganyan sila maminsala sa mga mananampalataya na hindi nila kakampi. Na lahat ng ito tinakda na ni Allah. At nangyari na ito din sa mga naunang mga alipin ni Allah at mga sugo. Innahum lahumul mansurun. Tunay na sila ay katiyakang sila ang mga mansur. Mansur, di ba mafuul ito? Nasara, pinagtagumpay ni Allah, di ba? Pinagtagumpay siya. O pinagtagumpay niya. So mansur, sila yung mga pagtatagumpay ni Allah. At yung lahum dito actually ay la ng hindi siya harfu jar. Ito ay taukid. May inna na, tas may lam, may lam pa. So, doble na pagtitiyak ni Allah. Tunay na sila, katiyakang sila ang mga matagumpay. So, ganito, kaya pag naintindihan mo yung Quran, mapapaisip ka sa iba't ibang mga aya. Iba siya na binabasa mo lang, tapos naiintindihan mo, tapos mas naiintindihan mo ngayon, tapos paulit-ulit mong mababasa, mas may talab kumbaga sa mananampalataya. Innahum lahumul mansurun. Tunay na sila ang katiyakang mga pagtatagumpayin ni Allah. Wa inna jundana lahumul galibun. At tunay na ang aming mga sundalo ni Allah, katiyakang sila ang mga mananalo, ang mga sundalo ni Allah. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Sabi ni Allah sa isa pang aya. Walang sino man ang nakakakilala, nakakaalam sa mga sundalo ni Allah liban na lang sa Kanya. Maraming sundalo si Allah. Hindi lang tao na sundalo ang tinutukoy dito ni Allah. Mga anghel, hangin, pwede niyang gawing sundalo, di ba? Doon sa pagsalakay ni Abraha sa Makkah, mga ibon, ginamit na sundalo ni Allah. Doon sa Badar, di ba, naiulat yung mga anghel, nandun din. Sa Khandak, naiulat din. At syempre, nandun yung malakas na hangin na kinatakutan ng Quraysh, kaya umuwi na lang sila. At iba't iba pang mga sundalo ni Allah. Fatawalla anhum hattahin. Kaya sabi ni Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya hayaan mo muna sila. Ang tinutukoy dito ni Allah, kasi di ba si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa sobrang pagmamalasakit niya, kahit kuffar pinagmamalasakitan niya. Kapag may kuffar hindi naniniwala, yung nga ba, naninikip yung dibdib niya. At
parang sinisisi niya yung kanyang sarili. Sabi niya, Allah, hayaan mo muna sila. Wag mo masyadong didibdibin yung kanilang kawalang pananampalataya. Wa absir bihim fasawfa yubsirun. Panoorin mo lang sila, bantayan mo lang sila. Wala kang kailangan gawin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala kang kailangan gawin. Magpahinga ka muna, layuan mo muna sila. At panoorin mo lang sila. Dahil makikita din nila. Tingnan mo lang sila dahil makikita rin nila. Minsan ganito lang yung pinakamagandang gawin kapag merong namiminsala sa atin, di ba? Wala tayong kailangang gawin. Kasi minsan kapag react tayo ng react doon sa mga ginagawa sa atin, palala ng palala Parang nangyari ngayon dito sa atin, di ba? Kung mananahimik na tayo, tuloy-tuloy natin yung mga ginagawa nating kabutihan, inshallah. Sila rin makikita nila. Kunin kay hinatnan ng kanilang mga ginagawa. Yung ngayon, katulad binabanggit ko, magastang biktima lang yung mga yan Kung halimbawa, yung gagawa tayo ng mga bagay na makakapanakit o makakapinsala sa kanila. Aasta lang yan ang mga biktima. Lalo, ipabayaan natin sila. Tignan mo, sila rin magpapahamak sa sarili nila. Sila rin magpapahamak. Sabi nila, sinisiraan daw natin sila. Sinisiraan natin sila, di ba? O ngayon, hindi tayo nagsasalita, wala tayong sinasabing anuman. Bigla naman naglitawan talaga yung mga dinugasan nila o mga nilinlang nila, mga nabiktima nila. Tayo bang may kagagawan na lumitaw yung mga tao na yun at kumbaga nasira sila? Hindi tayo may kagagawan. Sila ang nagdulot nun sa kanilang mga sarili. So itong bagay na ito, yung hajar na ginagawa nga natin ngayon, binababalaan natin yung mga tao na hindi sila maloloko. May hangganan din naman yun Kumbaga, hindi yun palagi ang ginagawa. Ang hangganan nun, kapag nababalaan na yung mga tao, sapat na yun, titigil na tayo. Hindi natin kailangan makipag-away. Diba? Halimbawa niyan, naghajar na tayo, binabalaan natin mga tao. Tapos yung mga mandurugas, galit na galit sa atin, inaaway tayo. Yung pang-aaway nila hindi natin kailangan patulan. Kasi hindi yun kasama dun sa hajar Hindi na yun kasama sa misyon. Kumbaga, hindi yun kailangan patulan. Ito na nga, magandang aya din ito kasi ibinaba ito ni Allah sa Makkah sa mga panahon na naghihirap ang mga Muslim. Sabi ni Allah, hayaan mo muna sila. Tingnan mo lang sila at makikita rin nila. Tingnan mo lang sila at makikita rin nila. Afa bi adabina yasta'jilun, sila ba na mga kuffar? Ibalik natin muli sa konteksto doon sa Makkah. Sila ba na mga kuffar, minamadali ba nila na dumating sa kanila ang parusa? So muli, sinasabi ni Allah dito, tiyak na darating sa kanilang parusa. Huwag silang magmamadali. O huwag nilang iisipin na hindi ito darating porke hindi dumating ngayon. Kasi yun naman ang dahilan kung bakit pinalalabas nila na minamadali nila yung parusa. Di ba sinasabi ng Quraysh palagi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumbaga ipadala na yung mga parusa kung totoo yung sinasabi niya. Pero hindi porke hindi pinadala yung parusa ngayon, hindi na sila parurusahan. Darating ang parusa kung kailan naisin ni Allah. Hindi kayo ang magdidikta kay Allah kung kailan dapat darating ang parusa. Si Allah ang magsasabi kung kailan darating ang parusa, kung kailan niya gugustuhin. Yun yung ibig sabihin dito ni Allah. Sa aming parusa ba ay nagmamadali sila? Faida nazala bisahatihim fasaa sabahul mundarin. At yun nga yung parusa na ito na minamadali nila. Kapag dumating na ito sa kanilang mga bakuran, ibig sabihin malapit na sa kanila, tunay na napakasama nga ng umaga na yaon para sa mga binabalaan. Muli, pagtitiyak ni Allah na magwawagi ang mga mananampalataya at matatalo ang mga hindi mananampalataya o yung mga kumakalaban sa mga mananampalataya. Watawalla anhum hattahin, inulit ni Allah, talikuran mo muna sila, hayaan mo muna sila ng ilang panahon lang.
Hayaan mo muna sila ng ilang panahon lang. Wa absir fasawfa yubsirun. Inulit na naman ni Allah. Tingnan mo lang sila dahil makikita rin nila. Meron nga kasabihan nun tungkol ito sa karma. Actually, wala namang karma sa Islam, di ba? Pero kung ang karma ay maiintindihan natin bilang, kumbaga, kasi pagkakaintindi nila sa karma, kumbaga may naiintindihan natin ito bilang, kumbaga, mabuti o masamang kahihinatnan ng ginawa ng tao. Na mabuti rin o masama, karma. Pero sa atin sa Islam walang ganun Pero sabi nung yung kasabihan, hindi natin kailangan daw sayangin ng ating mga oras sa paghiganti. Kasi pwede man tayong manahimik na lang Panoorin sila, watch them, let karma do its job, sabi ng kasabihan nila. Manahimik ka na lang, panoorin mo na lang sila na gawin ng karma ang trabaho nito. Sa bahala ng karma, kumbaga. Pero sa atin, hindi tayo sa karma umaasa. Kaya Allah tayo umaasa. So, kung lalagay natin sa konteksto ng Islamiko, so hindi natin kailangan maghiganti o magplano paano maghiganti. Di manahimik lang tayo, magpakatuwid, ayusin natin ating mga sarili. At ito, sinasabi ni Allah, panoorin mo lang sila dahil makikita rin nila kapag dumating na ang parusa ni Allah sa kanila. Bandang huli, wala naman silang tatakasan Doon din sila papunta. Sabihin man natin dito sa mundo, di ba? Hindi sila makakatikim ng kahit katiting na parusa dahil doon sa kanilang mga ginawang masama laban sa mga mananampalataya. Hindi mangangahulugan ng kahit ano. Maring lang, inantala lang sa kanila yung parusa Di ba? Halimbawa nga doon sa isa pang aya, wala yasabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma walahum adabum muhin. Huwag na huwag akalain ng mga hindi mananampalataya na porke pinalugitan sila, hindi sila pinarusahan agad, ay mabuti ito para sa kanila. Pinalulugitan lamang namin sila nang sa gayon ay madagdagan yung kanilang kasalanan. Dahil para sa kanila ang parusang nakakahiya, kahiya-hiya. Kasi sobrang yabang nila dito sa mundo, di ba? Feeling nila hindi sila mananagot sa kanilang mga ginagawa. Pero kapag dumating na yung kabilang buhay, lalong-lalo na, isisiwalat ang lahat at mapapahiya sila. Yung nga lang dito sa mundo, di ba? May siwalat ang mga inililihim mong kasamaan, nakakahiya. Di ba? Yung imahe mo sa Facebook, banal. Yung imahe mo sa Facebook, api. Yung imahe mo sa Facebook, kumbaga pinagtutulungan ng mga tao. Pero bandang huli, masisiwalat yun, ikaw pala yung tunay na nangaapi. Ikaw pala talaga yung kriminal, hindi ka biktima. At ikaw yung nagpapakalat ng fitna sa mga tao. Di nakahiya dito pa lang sa mundo. Pero hindi nga nahihiya yung mga walang hiya Pero sa kabilang buhay, dun mararamdaman nila. Dudulutin ni Allah na sila ay may hiya, waliyadu billah. At yung nga sa dulo ng sura na ito, tapusin na natin hanggang dulo. Ano ito Suratul Safat. Ito na yung sa mga aya sa Quran, ito yung pangilan ba? Pangatlo o pang-apat na pinakamahabang sura, pinakamaraming aya. Kasing aya nito 183 o 182 ang total ng mga aya nito. Sindulong 3 aya, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Luwalhati sa iyong Panginoon, ng Panginoon ng karangalan. Luwalhati sa Kanya laban sa anumang inilalarawan sa Kanya. Di ba nabanggit natin ang alhamdulillah at subhanallah magkaugnay. Ang subhanallah, pagtanggi ng anumang kapintasan kay Allah. At ang alhamdulillah, pagpapatibay ng anumang mabuting katangian ni Allah. Na totoong katangian ni Allah. Wasalamun alal mursalin. Ang kapayapaan ay mapasa mga sugo. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minsan marinig nyo ito sa mga dulo ng lecture. At papuri kay Allah ang Panginoon ng mga nilikha. Sa nabanggit dito pareho yung Subhana Rabbika at yung Alhamdulillah. Nabanggit sila pareho kasi magkaugnay silang dalawa.
Gayun din merong aya pa na dumating sa mga mananampalataya doon sa Suratul Qamar. Suratul Qamar. Verse 45 yung nabanggit dito, pero basahin natin yung yung serye ng mga aya. Kasi minsan tinitipid dito sa libro yung yung space. May kita natin yung mga aya na susunod, may kinalaman pa rin doon sa aya na nababanggit dito. So yung aya doon Suratul Qamar verse 45. Pero may kinalaman yung yung mga nauna pang mga aya dito. Actually, ipinahayag ito kay Paraon o tungkol kay Paraon. Balikan natin yung 41. Laqad jaa ala fir'auna an-nudur. Dumating na sa nasyon ni Paraon ang nudur. Nudur babala. So binabalaan sila ni Musa alihis salam at ni Harun alihis salam. Pero kadzabu bi ayatina kulliha. Pero pinasinungalingan nila ang aming mga tanda lahat-lahat. Wala silang pinaniwalaan ni isa. Pero di ba, yan nga, si Paraon bandang huli, nagsyahada pa ang gago. Nagsyahada pa. O, di siya yung nakakahiya. Dito pa lang sa mundo gumawa siya ng kahiya-hiya. At maaaring pagsyahada niya na yun, nasasaksihan pa yun ng mga tao eh. Nasaksihan pa ng mga tao. Fakadnahum akda azizim muqtadir. Dahil dito, kinuha namin siya o pinarusahan namin siya sa pamagitan ng parusa na akd. Yung akd, kumbaga, paghampas o pagparusa na makapangyarihan at merong kumpletong kakayanan. Si Allah. Kumbaga, pinarusahan siya ng makapangyarihan at may kumpletong kakayanan. Ibig sabihin, hindi siya mabibigo sa kanyang gagawin. Akufarukum khairum min ulaikum amlakum bara'atun fi zubur. Kaya sabi ni Allah, kayong mga kuffar ng Quraysh, ang mga hindi ba ninyo mananampalataya ay mas mainam pa kaysa sa mga nasyon na ito na winasak ni Allah. Lalong-lalo na yung mga nasyon na nakikilala nila. Yung mga nasyon ng mga propeta ng mga Arabo. Diba? Sina Saleh, si Hud, Shuaib. Alam nila yung mga kwento nila eh. Kilala nila sila. Siyempre, iba pa mga propeta. Si Ibrahim, si Nuh, alayhis salam. Mas mainam ba kayo kaysa sa nasyon ng mga naunang mga propeta? Mga nasyon na winasak? So, ibig sabihin ni Allah, kung yung mga nasyon nga na yung makapangyarihan, paano pa kayo? Paano pa kayo? Kayang-kaya ni Allah na kayo ay wasakin. Meron ba kayong baraa? Yung baraa na tinutukoy dito, kumbaga, meron ba kayong padrino? O hindi ba kayo tatablan ng parusa ni Allah na nababanggit sa mga kasulatan? Yung Zubur na tinutukoy dito, yung, di ba yung Zabur, yung kay Dawud alayhis salam. Ito plural, ito Zubur. Ibig sabihin mga kasulatan. So, meron ba kung nababanggit sa kasulatan na hindi kayo tatablan ng parusa? Katulad ng sinasabi ng mga Hudyo, di ba? Hindi raw sila papasok sa impyerno. O nasan yung kasunduan ninyo kay Allah? O itong Quraysh ganun din. Am yakuluna nahnu jami'un muntasirun. O sinasabi ba ng kuffar, kami ay grupo na magtatagumpay. Kumbaga alyansa. Yung palagi yung nila, yung pinagmamalaki rin din kanilang mga alyansa. Na sabihin nila, makikita niyo sa karamihan ng masasamang tao. Ang karamihan ng masasamang tao, hindi ang kumikilos mag-isa. Palaging merong kakampiyan. Palaging merong kakampi. Kaya nga kung meron kang nakikitang fit na kaguluhan, minsan una mong titingnan kung sino mang mali. Makikita mo kung sino yung mali. Kung sino yung mahilig maghanap ng kakampi. Kung sino yung mahilig maghanap ng kakampi. Yung nakaraan nga, magugulat na lang ba? Bigla na lang mag-PPM, ganito, ganyan. Bakit ganito, ganyan? Paano nila nalaman yun? Sinong nagsumbong sa kanila? Tayo nga walang sinusumbungan eh.
Ngayon lang naman nalaman nung NCMF yung nangyari dito. Di ba? Wala tayong sinusumbungan kasi ayusin natin problema dito. Internal. Kaso naghahanap sila ng kakampi kasi wala silang mapapatunayan dito eh. Naghahanap sila ng kakampi. Yun palagi yung pinagmamalaki ng kuffar. Sayahzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Pero yung pinagmamalaki nilang alyansa na marami sila makapangyarihan, malakas, ay matatalo. Ang kanilang alyansa ay matatalo at ihaharap nila ang kanilang mga likuran sa mga Muslim sa pagtakas. At ilang beses ba nangyari ito, ang kuffar ay tumakas. Diba? Sa Badar tumakas sila. Sa Uhud, nanalo sila sa unang araw. Pero nung natakot sila sa counter-attack ng mga Muslim, tumakas sila doon sa pangalawang araw. Na sa totoo lang, hindi naman talaga sila nagtagumpay sa Uhud eh. Doon sa Khandak, tumakas lang sila, hindi naman sila nakapasok ng Madina. Fathu Makkah, lumuhod na lang sila sa harap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa takot. At naghahangad sila na kahabagan sila at kinahabagan nga sila. Walang silbi yung kanilang dami. Kaya nga, sabi ni Allah, balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar. Sabahan na. Bagkos ang oras, ang araw ng paghuhukom, ang kanilang takdang panahon at takdang lugar. At ang oras o ang araw ng paghuhukom ay magiging mas matindi. Yun nga. Kung anumang daranasin nila na resulta ng kasamaan nila dito sa lupa, mas matindi pa rin ang nandun sa araw ng paghuhukom at mas mapait. Mas mapait. So dito parehong sinabing mas matindi at mas mapait. Kasi nga, katulad ng palagi kong binabanggit, ang daranasin na paghihirap ng mga papasok sa impyerno o yung mga parulusahan doon sa kabilang buhay, hindi lang physical, maaaring psychological din. So yung mapait na tinutukoy dito, psychological. At yung mas matindi, physical. At yung mga psychological na, yung physical, naintindihan na natin, di ba nababanggit sa mga hadith, pagkasunog, yung binabagsakan sila ng bato sa ulo, binibiyak yung kanilang mga bibig, at iba't iba pang parusa. Pero psychological, na sila sa araw ng paghukom ay malulungkot, sila ay magsisisi, sila ay iiyak, o maaaring yun nga, kapag pumasok na yung mga Muslim, mga mananampalataya sa paraiso, mamatay na sila lalo sa inggit. Dito pa lang sa mundo, di ba? Na inggit sila eh. Kung inggitero sila dito sa mundo, mas magiging inggitero sila sa kabilang buhay. At yung kinainggitan nila, hindi nila pipinsala na. Walang magiging saysay o epektong kanilang pagkainggit. Innal mujrimina fi dalalin wa su'ur. Yan sabi ni Allah. Tunay na ang mga makasalanan, kasama dito yung mga kuffar, ay nasa pagkaligaw at nasa impyerno, waliyadu billah. Wa yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuku massa sakar. Sisipin nyo, no? yung mga aya na ito, may pinagdaraanan na matindi mga sahaba, tas darating ang mga aya na ito. E di mapapatatag talaga yung kanilang mga puso sa Islam, inshallah. Nga sabi ni Allah, sa araw na hihilain sila sa kanilang mga mukha. Nang ibig sabihin nito, maaring hihilain sila, yung mga paa nila hihilain. Ayaw nila sumama eh. Hilain yung kanilang mga paa at yung mga mukha nila nando sa lupa. Nakasayad. E din sakit nun. Sakit nun. Minsan, nga ako, yung umangkas ako sa bisikleta, yung inaangkasan nakatayo ka. Sumabit yung yung paa ko sa gulong eh. Ang sakit, ang init. Yun pa kaya, hihilain sila tapos itatapon sila sa impyerno. Tatapon sila sa impyerno, yung mukha nila nakasayad sa lupa. At sasabihin sa kanila, Luku mas sasakar, tikman ninyo ang haplos. Bakit haplos? Diba? Isipin na, bakit haplos? Nga si Allah nangungusap sa pananalita na naiintindihan ng tao. Minsan si Allah parang nangaasar eh. 'Di ba? Yung katulad dun sa nabasa natin Suratul Baqarah, 'di ba? Sabi ng mga Hudyo na na
hindi sila papasok sa impyerno. O para sa kanila lang yung yung habag ni Allah at iba pang mga inaangkin nila. Di hangarin ninyong kamatayan kung totoo yung sinasabi nyo. Hindi nga nila inahangarin kahit kailan. So ito rin, tikman ninyo ang haplos ng impyerno. At syempre, maaaring mga hulugan din ito. Kung yung haplos pa lang ng apoy, masakit na. Haplos pa lang paano kung yung apoy nakapaligid na sa'yo? Nakapaligid na sa iyo yung apoy. Tikman ninyo ang haplos ng impyerno. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Tunay na ang lahat ng bagay ay nilikha namin sa tamang kadar, sa tamang sukat, sa tamang pagtatakda. Alhamdulillah. So ito yung serye ng mga aya dito sa Suratul Qamar. At meron pang serye ng mga aya muli dito sa Suratul Sad na matatalakay natin next week na lang inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.